Katabi, ayan, lalo na yung mga baguhan natin. Batiin natin ang ating mga bagong katabi, ayan. Meron na natin yung mga nila, no? Salamat. Pray ng Panginoon. Doon po sa hindi nakakakilala sa akin, I'm Ara Adesas. Husband ko po si Pastor Jan. Ayan, bihira niyo po akong makita dito, pero dito po ako nagsimula. Kasi meron kaming mission at nag-church plant din po kami sa Caloocan. Ayan. So, marami tayong ministry. Iyon ay bilang pasasalamat naming mag-asawa sa buhay na binigay sa amin ng Panginoon. Iyon ang balik pasasalamat namin sa Panginoon. So, ang maglingkod sa Kanya. Ayan. Ayan yung ating ngayon. Our title for today's message is We Conquer Anything, the Greater Glory of the New Covenant. Ayan. So narinig ko naman sa inyo kanina talagang purihin ng Panginoon, di ba? Na-relate kayo dito sa topic natin sa araw na ito. So, yun na yun. So, anong po, enter lang ba? Next, yung araw. Ayun. Ayan. Sige po, tayo po tumayo at basahin po natin ang 2 Corinthians o Corinto chapter 4. Yung may mga dala po bang Bible? Sige po, yung sa Tagalog ko na lang po basahin. Sabay po tayo para mas maunawahan natin kung ano pa yung nilalaman ng ating pag-aaral ngayon. Kasi nasa buong chapter po ang konteksto ng ating babasahin. Kung mapapansin niyo po, ay talagang natin na basahin ang buong chapter. So, handa na po ba ang lahat? Say amen? Amen. 2 Corinthians. Sige, 2 Corinthians chapter 4. Wala yan. Okay? Ready na po ba? Purihin ng Panginoon sa umagang ito. Thank you, Lord, sa iyong salita na aming babasahin. Kayamanang espiritual sa sisiglang nangyari sa putik. Verse 1, dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito, kaya't hindi humihina ang aming loob. Sabayan niyo po ako. Tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiyahiyang gawain. Hindi kami nanloloko ng mga tao at hindi namin pinipilit ang salita ng Diyos. Sa halip, hayagan namin ipinapangaral ang katotohanan, kaya't maaari kami suriin ni naman sa harapan ng Diyos. Verse 3, kung may talukbong pa ang magandang balitang ipinapahayag namin, ito'y may talukbong lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay pinulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig nito. Upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Panginoon, larawan ng Diyos. Hindi namin ipinangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus, sapagkat ang Diyos na nag-utos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman ay siya rin nagbibigay liwanag sa aming isip upang makilala namin ang kaluwalhatian ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Verse 7, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay tulad ng mga palayok na gawa sa putik, upang ipakilala na ang dakilang kapangyarihan ito ng Diyos at sa Diyos ay hindi sa amin. Verse 8, kami kabilangan ng pagpapahirap sa amin, subalit hindi kami nalugi. Kung minsan ay nababagabag, ngunit hindi kami nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi napapabayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang naiulog mo. Lagi naming taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pagpagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibigyan sa kamatayan, alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawan may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Kaya't habang nagwawagi sa amin ang kamatayan, nagwawagi naman sa inyo ang buhay. Sinasabi ng kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Sa ganun digdiwa ng pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. Sapagkat alam namin ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Jesus, ay siya ring bubuhay sa amin kasama ni Jesus. Kasama si Jesus at magdadala sa atin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay para sa kapakanan ninyo
upang sa pagdami ng mga nakakatanggap ng kagandahang loob ng Diyos, lalo pang dumami ang magpapasalamat sa ikaluluwalhati niya. Therefore, Kaya't hindi kami nasisiraan ng loob kahit na humingi na ang aming katuwang panlupa. Patuloy namin pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandali ang kabighatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Kaya ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa sa kanyang salita. Let's pray. Father in heaven, we praise you sa iyong mga salita na patuloy na pinagkakaloob sa amin. Salamat po, O Diyos, sa hapong ito na patuloy kang mapapurihan, O Diyos. Ang kapurihan sa iyo lamang, O Diyos. Itago niyo po ang iyong abang lingkod sa iyong likuran upang ang kaluwalhatian niyo po ang maipahayag ang kapurihan niyo po ang masunod, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa hapong ito na ang lahat ng makakapakinig nito ay may bahagi din sa iba at maging inspirasyon ito sa araw-araw ng aming buhay dito sa mundong puno ng kapigatian, kasalanan at paghihirap. Pero dahil ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan, ang lahat ng ito, Panginoon, ay hindi namin inaalintana. Kaya kami po ay magpapatuloy sa iyong gabay sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Kami po ay patuloy na magpupuri at nakatayo sa mundong ito. Salamat po, Diyos. Dalangin namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoon at Diyos na tagapagligtas. In Jesus' name, amen. Po tayo, puri ng Panginoon. Hallelujah. Ang ating pong foundation text ay nasa verse 8 to 18. Sabi niyan sa verse, Sabi niyan sa verse 8 pala, we are hard pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. We always carry around in our body the death of Jesus, so that the life of Jesus may also be revealed in our body. For we who are alive are always being given over to death for Jesus' sake, so that His life may also be revealed in our mortal body. So then, death is at work in us, but life is at work in you. Purihin ang Panginoon. Kaya sa Tagalog ko po binasa sa inyo, ito kasi PowerPoint in NIV version po yan. Purihin ang Panginoon sa buhay ni Paul. So, ang 2 Corinthians po, ito yung pangalawang sulat ni Paul, na kung saan ito yung pagsagot niya doon sa mga tumutuligsa sa kanya, sa kabila ng kanyang pagmi-ministry, no? Nasa mission, missionary journey siya nito, na kung saan ay marami siyang pinagdadaanan na hindi magagandang pangyayari, and at the same time, may mga taong tumutuligsa sa kanyang kakayanan bilang apostol. So, yun po yung dito, binahagi ni Paul dito, ano nga ba yung pinagdaanan niya? Hindi madali ang pinagdaanan ni Paul, as mababasa natin sa apostle letter ni Paul, na kung saan nandun lahat inilagay. And sa chapter 5, binanggit pa niya ron kung ilang beses siyang pinalo, diba, hinampas siya, at kung saan ay nakabilanggo pa siya. Ibinilanggo siya. Hindi madali ang buhay ni Paul. Nakita natin to, ganyan yung ganyan po ang ginagawa sa mga bilanggo nung araw, lalo na po at nasa ilalim sila ng Roman Empire. So, ganyan po katindi yun. Hindi pa po dyan yung dahil nung nakabilanggo rin sila, ay ang bilangguan doon, hindi katulad ng bilangguan dito sa atin na parang may bahay na, may kama, may TV, diba, naka-aircon pa. Hindi po ganun. Hindi po ganun doon. Dahil meron ka ng kadena sa paa, nakaano ka pa, nandun ka pa sa pinakailalim, kasama mo doon mga daga at mga pusali. So, hindi ganun ka, yung kahaya-hayang buhay mo. Kaya dito marami talaga Kasi, libre daw libre na yung di ba? Pero yun nga, binigyan din dito ni Paul na marami pa rin. Itong sulat na to, bakit nga ba ito binigay sa atin? Kasi nga po, hindi lamang ito kay Paul nangyayari o mangyayari. Hanggang sa mga panahon na ito po, marami tayong missionary sa iba-ibang panig ng mundo
nakakaranas po ng persecution. Kaya napakahalaga po sa atin na ipanalangin po natin ang mga kababayan, yung mga missionary na ito. Kababayan man natin yan o hindi, di ba? Ipanalangin natin sila. Kasama natin na ipanalangin. So, wait lang, balik po. Balikan po natin yung verse 1 ng chapter 4. Sabi doon, binabanggit doon, di ba? Therefore, wait lang. Hindi ba pala? Sorry po. So, lipasan mo muna yan. Nabaliktad yung So, yan nakita po natin dito. Actually, itong sa kabilang side, dito pala. Baliktad ako. Si James yan. So, ito yung kung paano. Kasi yung mga ngayon, hindi na po pinapakita yan. Wala na po tayo makikita doon kasi bawal. So, yung mga nakita natin yan, yung mga dati pa yan. Pero ngayon, alam niyo po, nung nag-aaral ako nung nasa Bible school pa ako, isa sa mga, report ko is yung mga missionary. At doon ko nakita yung mga, na talagang pinupugutan ng ulo yung mga missionary. May mga bata pa yung mga, pinupugutan talaga sila ng ulo. Or, pag napunta ka doon sa lugar na cannibalism, yun. So, pero hindi nila alintana yun. Alam nila yung, alam nila kung ano yung mararanasan nila ron. Pero nagpapatuloy sila. Bakit nga ba? So, makikita po natin yan, yung question natin na yan. Sasagot natin yan. Ano nga ba yung ginawa ni Paul din? Ano ba yung nangyari sa kanya? Bakit siya nagpatuloy? So, di ba? Kung alam natin kung ano yung kahihinat na natin, hindi tayo dapat matakot sa kamatayan. Di ba? Amen. At lalo na kung nasa Panginoon tayo. Ayan, yung mga ginagawa noon. Ayan po ginagawa noon. Pinangkakain lang sa di ba? Talagang totoo po yan na ginagawa silang ng mga Romano, no? Pinangkakain dun sa So, yan, how can you continue when the wind's against you? So, nakita ko po sa inyo kanina, ay narinig ko sa inyo sa mga testimony niyo, ay nagpapasalamat po ako sa buhay niyo bilang isang Kristiyano, ay unti-unti kayo nagiging matatag dahil sa pinagdadaanan niyo. Pero alam niyo po ba na simula pa lang yan, hindi pa yan ang tunay na laban ng buhay natin dito sa mundong ibabaw na to. Ang bawat araw natin dito, huwag natin sabihin Kristiyano tayo, hayahay na buhay natin. Hindi po. Pwede tayong atakihin any time of the day ng kaaway, physically, emotionally. Lahat yan pwedeng atakihin sa atin ng kaaway. At lalo na sa ating mga naglilingkod, lalo na sa ministry, lalo na sa mga naghumahayo, lalo na, di ba? Sa amin nung kami ng ministry namin, hindi po naging madali yung doon, naging sitwasyon namin. So talagang hindi po nawawala yun kasi ang goal po ni Satan is to destroy church. Hindi po yung building kundi tayo mismong mananampalataya. Dinidestroy niya po yan. And even yung mga matatag na, matagal na sa pananampalataya, na pa rin, na minsan natatalo pa din. So, yan. Pero, tingnan natin si Paul kung paano niya pinagtagumpayan itong winds na ito. So, yan. Looking back doon sa verse 1, ang sabi doon, therefore. So, ibig sabihin, meron niyang kinalaman doon sa chapter 3, the glory of the new covenant. Tungayan natin doon yung verse 7, 3 verse 7, chapter 3 verse 7, 11. Nang ibigay ang kautosang nakaukit sa tapyas ng bato na hayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moses kahit na ang liwanag na iyon sa mukha niya ay pansamantala lamang. Kung ang paglilingkod na batay sa kautosang nakaukit sa bato at nagdadala ng kamatayan ay dumating na may kalakip na gayong kaluwalhatian, gaano pa kaya ang kaluwalhatian ng paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kaluwalhatian ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol sa kamatayan, lalo pang maluwalhati ang paglilingkod na nagdudulot ng pagwawalang sala.
Dahil dito masasabi natin ang dating kaluwalhatian ay wala na, sapagkat napalitan na ito ng higit na maluwalhati. Kung may kaluwalhatian, ang lumipas, lalong higit ang kaluwalhatian ng nananatili magpakailanman. That is the glory of the new covenant na ibinigay sa atin ng Panginoon, na kung saan ang Holy Spirit ang kumikilos po sa atin. Ang ministry na ibinigay po sa atin, ang ibinigay sa atin ay hindi kukupas. Hindi po ito kukupas, ito ay magpakailanman. Kaya nga po, sabi nga dito, di ba, wala nang talukbong. Ang lahat lamang na may talukbong ay yung mapapahama kasi binulag na nga ng Diyos ang kanilang kaisipan dahil sa kanilang kasamaan. Kaya po tayong naririto, magpasalamat po tayo oras-oras sa Panginoon. Bakit po? Hindi po aksidente na nandito tayo. Hindi po aksidente na tayo ay Kristiyano. Ipagpasalamat po natin yan sa Panginoon. Panginoon, marami pong salamat. Kaya yun po ang dahilan kung bakit kami mag-asawa, kahit na po wala kaming trabaho, patuloy kami magpapasalamat at magpuri sa Panginoon. Kahit na maraming struggle, obstacle, iniiyak na lang po namin yan pag masakit. Diba? Yan lang yun eh. Masakit, iyak mo, tapos na yan. Pag binigay mo sa Panginoon, diba? Amen. Kasi po hindi talaga madali. Hindi yan madali. So, pero, meron tayong tinitingnan. Na yung tinitingnan natin, yung kaluwalhatian na hindi kumukupas. Di po ba? Tayo po ba naisip na, tayo po ba, nananabik po ba kayo na pagdating ng Panginoon? Amen. Nananabik po ba kayo na, Rapture. minsan ba iniisip nyo, sana Lord, kapiling na kita ngayon? Diba? Kasi wala nang hirap eh. Wala nang kapighatian. Wala na tayong mararanasan, di ba? Pero kasi ang Lord, napakabuti niya. Di ba kasi sabi niya nga sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ang pangako niyang hindi pa tinutupad ay ang pangako niyang pagdating, muling pagdating, sapagkat binibigyan niya ang lahat ng pagkakataong makapagsisi at tumalikod sa kasalanan dahil ayaw niyang mapahama. Kasama po dyan ang ating pamilya. Kaya napakabuti pa rin ng Panginoon, di ba? Sa buhay natin na talagang nagtitimpi pa rin siya hanggang sa mga panahon na ito. Kaya purihin po natin ang Panginoon nating Diyos araw-araw, oras-oras, di ba? Sabi diyan sa meron pala, verse 8, verse 9, persecuted but not forsaken, cast down but not destroyed. Sabi diyan, di ba? Ang sabi niya na kung saan nakita natin, siguro naman nabasa niyo na po yung New Testament at nabasa niyo na rin po yung mga sulat ni Paul. At doon nakalagay kung gaano kahirap ang pinagdaanan ni Paul. Kung dati siya ang nagpapahirap sa mga Kristiyano, siya po ay mas matindi yung pinagdaanan niya. Di po ba? Pero bakit kaya nagpatuloy si Paul? Kahit na against the winds yung kanyang diba? Ang hirap nun. Ang hirap kaya magsaguan, diba? Na against ka dun sa wind. Hindi mo alam kung paano mo, lalo na kung malakas na malakas yun. Diba ba? Pero ano nga ba, yung pagkakataon na yun, ano nga ba yung dapat nating gawin? Diba? Makita natin ang buhay ni Paul kung paano siya nagtiwala sa Panginoong Jesus. At alam niya na kahit na mamatay ang kanyang katawang lupa, meron siyang buhay sa pamamagitan ng Kristo Jesus, na siyang bumuhay sa ang Panginoon, na siyang bumuhay sa Panginoong Jesus, ang siya rin bubuhay sa kanya sa pagdating ng panahon. Na dapat alam natin yung mga Kristiyano, na kahit na nga ang pagdaanan natin, anong kapighatian yung pagdaraanan natin, ano man yan na pagpapahirap sa atin, alam natin na meron tayong buhay na ganap. Amen. At kaluwalhatian sa kasama natin ng Panginoon. Hindi ko ba? Sabi nga sa Ayan. Suffering brings opportunity for the power of God to be seen in your life. So dito makikita po natin ang kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Diba po? Kaya nga sabi din ni Paul sa I think second, Corinthians ba yun?
I think. Philippians. Di po ako sigurado sa verse and chapter, pero sa 2 Corinthians din, di ba? My power is sufficient, di ba? Sapat na. My grace is sufficient for your weaknesses, di ba? For my power in weaknesses. So, kumbaga, sapat na ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Sapat na ang kapangyarihan ng Panginoon sa mga kahinaan natin, na kung saan ay yun ang inaasahan ni Paul. Tinuturuan tayo ng sulat ni Paul na ito na umasa tayo sa Panginoon. Iasa natin sa Kanya ang lahat. Na kung saan, ang Panginoon naman talaga ang may kakayanan yan. Bakit ba tayo may mga mahihirap na sitwasyon? Sometimes nahihirapan na tayo mag-isip, hindi na natin alam, ano bang gagawin ko, sino ba lalapitan ko. Pero sometimes na nakakalimutan ng tao, meron tayong Diyos na dapat lapitan. Bakit nga ba ginagamit ng Panginoon yung mga sitwasyon na gano'n upang mas mapalapit tayo sa Kanya? Hanapin natin siya. Kasi siya lang naman ang makakapagbigay ng solusyon doon sa problema na yon na hirap na tayo. Sapagkat naniniwala tayo, tama, na ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Kung paano niya nilikha ang langit at lupa, ganun din niya tayo magagawa ng paraan ang lahat ng ito. Pagtiwalaan natin ang Panginoon. Sabi niya sa verse 10, always bearing about in the body of the dying of the Lord Jesus. Na kung saan, di ba, minsan sabi niya nga doon, parang mamamatay na siya, di ba? Sa kanyang mga sulat, sinabi niya na yun na talagang parang ano na niya talagang hindi niya nakaya yun Pero dito, nakatingin pa rin siya kay Jesus Christ. Na kung saan, habang yung kanyang katawang panlupa ay, parang nawawala na, di ba? Nangihinang hinana. Pero, tumitingin pa rin siya sa Panginoon na siya ang nagbibigay ng buhay. Na siya yung nagpapalakas sa Panginoong Hesus. Kung paano napagtagumpayan ng Panginoong Hesus ang krus ng Kalbaryo, ang lahat ng kanyang mga pinagdaanan niya doon, hindi po mahirap yun, ay hindi po madali yun na kanyang pinagdaanan, di ba? Nakita natin, di ba? Even though wala tayo dun sa panahon nila, pero alam niyo po ba na hindi pa yun yung kanyang mga hirap na dinaanan. Pero ang Panginoon, napagtagumpayan niya pong lahat yun. At yun ang gustong mangyari sa atin ng Panginoon. Kaya itong sulat ni Paul na ito, nagbibigay ito ng inspirasyon sa atin. Nagbibigay ito ng inspirasyon sa ating mananampalataya at paalala. Paalala po ito sa atin na ang mundong ito talagang punong-puno ng kapighatian, panlilinlang, kasalanan, nandiyan na lahat, temptation. Pero paano ka nga ba mabubuhay ng maayos sa mundong ito na puro nga ganun ang makikita mo? Kabi-kabila nakikita mo, di ba? Patayan, drugs, rape, kung ano-ano pa. Paano ka ba mabubuhay ng maayos? Paano ka ba mabubuhay ng kampante? Peace of mind sa sarili mo. Di ba? So, mahirap. Pero walang mahirap kung kay Kristo ka. Kung nakatuon yung paningin mo kay Kristo. Tingnan mo si Jesus. Tingnan mo yung hirap na pinagdaanan niya. Di po ba? So kung yun, kaya nga sometimes pag yung mga buto ko nagbabaga na sa sakit Lord, wala pa to sa kalingkingan ng hirap mo. At ako po yung nagpapasalamat sa pain na to. Na unti-unti mo nararamdaman. Alam niyo po, hindi talaga ako minum ng gamot. Ang ginagawa ko, tinatalian ko pa ng garter yan Malapad na garter para lang makatulog ako. Kasi kahit na anong gusto mong matulog at puyat ka, hindi ka makakatulog sa sobrang sakit. Pero purihin ang Panginoon, bahala ka na po dyan, Lord. Ikaw naman yan And even though nagtitake ako ng medicine, Lord, ikaw pa rin ang may kapangyarihan dito sa medicine na to. Kasi nasa ilalim ng kapangyarihan mo to. Sa pamamagitan nito, sabi nga ni Peter, di ba? Sa pamamagitan ng ating mga pinagdaraanan, kapigatian, tayo ay nakikibahagi na rin sa paghihirap ni Kristo. Kung sabi ko sa Lord, kung ito yung pakikibahagi ko, Lord, magpapasalamat ako talaga. So endure the pain,
Alam yan ng Lord, hindi yan nalingid sa Kanya. Alam ng Panginoon yan, yung pinagdadaanan natin. Hindi natin kayang sabihin yan sa ating kapwa. Hindi natin kayang sabihin yan kahit kanino. Pero kaya natin yan sabihin sa ating Panginoon. Bakit? Ama natin siya. Amen. Amen. Kaya natin magsumbong, kaya natin maglambing. Diba ang sarap? Meron tayong Ama sa langit. Amen. Sabihin mo sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo, pipintasan ka pa eh. Baka makadagdag ka pa nga ng problema sa kapwa mo eh. Diba? Hindi mo alam na may mabigat na problema pala yun. Pero nakadagdag ka pa, hindi ka nakatulong. Pero kapag sa Panginoon mo yan sinabi, trust lang sa Kanya may gagawin siya. Kaya purihin ang Panginoon din. Yes. Yes. Amen. Sabi sa verse 11, for we which live are always delivered unto death for Jesus' sake, that the life also of Jesus might be made manifest in our mortal flesh. Diba po, napakasarap nun. Maranasan natin na sa pamamagitan ng paghihirap na yun, nagmamanifest sa buhay natin, diba? Ang Panginoong Jesus. So magiging positive po yung tingin nyo, magiging positive po yung pain na nararamdaman natin. Magiging positive po yung tingin natin sa mga problema kapag tayo po ay malalim ang relasyon natin sa Panginoon. Hindi ka Kristiyano dahil nagsisimba ka during my service. Hindi ka Kristiyano dahil nag-a-attend ka ng fellowship. Pero mga kapatid, sa isang mag-asawa, sa isang magkaibigan, mas malalim ang magiging relasyon mo sa kanya kung palagi kayo nag-uusap. Kapag hindi kayo nag-uusap, hindi mo nga alam, maging sa anak mo, hindi mo alam kung ano nangyayari sa kanya. Diba? Hindi rin sinasabi sa ng anak mo yan, bakit? Hindi ka nagtatanong. Diba? Sasabihin pa sa'yo, hindi ka naman nagtanong. Eh, ba't ka nagkaganyan? Hindi ka naman nagtanong. So, napaka-importante po ng communication. And, makakapag-communicate po tayo sa Panginoon through prayer, through meditating His words. Kaya hindi po natin dapat baliwalain ang ibiniling niya sa atin sa Joshua 1. Until you are prepared to die, you really aren't prepared to live. Bigat, no? Pero ganyan po tayo mga Kristiyano. We are really prepared to die. Kasi po bakit? Hanggat nandito po tayo sa katawang ito, hindi po natin makakasama ang Panginoon. Hanggat nandito po tayo sa flesh na to, hindi po tayo makakapunta sa kaluwalhatian ng Panginoon at makakasama natin siya. Kaya gugustuhin mo ba to? We are prepared to die para makita natin ang kingdom of heaven at makasama natin ang Panginoon Jesus. Kasi babaguhin niya tayo. Amen. Yun ang gusto natin. Tama po ba? Amen po ba? Amen. Sa 12 and 12 to 14, so then death is at work in us, but life is at work in you. It is written, I believe, therefore I have spoken. Since we have that same spirit of faith, we also believe and therefore speak, because we know that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise us with Jesus and present us with you to Himself. Amen. Purihin ang Panginoon sa kanyang di ba, na kung saan ay tayo, nagsasalita tayo dahil tayo ay nananampalataya. At ang ating mga, ito po sa atin ngayon, di ba, hindi po natin magagawa ang mga bagay nito kung wala tayo sa Panginoon. Hindi po natin kayang magdasal, sabi nga, di ba, kundi ang Holy Spirit ang nagbibigay sa atin. And itong sa New Covenant na ito yung ng Holy Spirit sa atin. Na kung saan, binigay siya sa atin ng Lord. Hindi po ba? Napakamahal tayo ng Panginoon. Dahil nung umalis siya dito, ay ibinigay niya ang kanyang Holy Spirit para tayo ay samahan. At bigyan tayo ng wisdom, guidance, kung paano natin labanan. Ang sabi nga sa Ephesians, di ba? Hari, di ba? Ang himpapawid, di ba? So, grabe. Grabe yung malaban natin. So, hindi siya madaling kalaban. Pero, may dadaig pa ba sa Panginoon natin? Diba? So, kung nagmamanifest sa buhay natin ang
Panginoong Jesus, wala tayong dapat ipangamba. Kaya nga yung title natin, We Can Conquer Anything because of Jesus. Diba? We can conquer anything. Ano man yan. Kung napagtagumpayan ng Panginoon ang death, gawin, yun din tayo. Diba? But stay. Don't give up. Stand firm in your faith. Huwag tayo mag-stumble. Amen. Kasi may Diyos tayong makapangyarihan sa lahat. Maraming panlilin lang po, especially sa social media. Hindi po lahat ng nakashare sa social media ay tama. Napakadami pong panoorin dyan. Instead na manood ka dyan, manood ka na lang ng preach. Para huwag ka na maligalig. Magbasa ka na lang ng Bible. Bakit po? Sometimes may pinanonood tayo, iba yung sinasabi dun sa scripture. Pero paano natin malalaman yun kung hindi natin nababasa ang Bible? Kung tama ba yung pinakikinggan natin ng mali, amen lang tayo ng amen. So ngayon, mag-wait pa yung faith mo. Magtatanong ka pa, ay talaga ba? Ganun ba? Diba? So bago natin yun, magpakalalim po tayo sa Panginoon para hindi po tayo malinlang ng kaaway. Tandaan po natin na napakarami pong paraan ang ginagawa ni Satan para linlangin po tayo, lalo na these days. He is working very hard. Di yan natutulog. Oras-oras, minuminuto, binabantayan po niya tayong mananampalataya. Bakit niya babantayan? Yung hindi naman nananampalataya, kanya na yun. Tama po? Sino binabantayan niya? Tayo. Dahil gusto niyang isnatch tayo sa Panginoon. Ang problema, bakit ka lalong nalulugmok sa problema? Kasi sinusulsulan ka niya. Diba? Yung sakit mo, bakit laging nanon? Kasi sinasabi niya, ay, ang sakit mo na yan, wala ka ng pag-aasa dyan. Tama ba? Wala ba? Diba? So, ikaw naman, lugmok ka na ngayon. Diba? Bakit? Gusto niyang isnatch yung joy natin sa buhay natin. Yun ang trabaho niya, isnatch niya yung joy sa atin. Bakit may pag-aaway? Bakit may problema? Diba? Gusto niya kasi isnatch yung joy natin sa buhay natin. Pero tandaan po natin, sabi niya nga dito, since we have that same spirit of faith, we also believe and therefore speak, because we know that the one who raised the Lord Jesus from the dead will also raise us with Jesus and present us with you to Himself. Napakabuti ng Panginoon. Amen. Suffering gives you a testimony to share about God's power in your life. Yun yung ginawa niyo kanina. So kung tayo ay merong testimony, kung tayo ay naranasan natin ang Diyos sa buhay natin, may testimony tayo. Meron tayong kwento na may kwenta para ipagsabi sa ibang tao, ipagmarites, lalo na dun sa mga taong mahirap talaga. May Diyos ba? Diba? Paano mo ngayon ipapaliwanag yun? Diba? Sa kanila. May Diyos ba talaga? Ba't ako naghihirap? Diba? May Diyos ba talaga? Bakit ka may sakit? Paano mo sasagutin ngayon yan? Diba? You have to stand firm in your faith. Amen. The testimony of every one of you about God sa buhay natin, yung power in our life, yun ang pinakamahalaga. May Diyos ba talaga? Eh, bakit ka ganyan? Diba? Bakit ka mahina? Bakit ka may sakit? Bakit ka mahirap? Diba? Pagdating doon, mahalagot na, diba? Tahimik na tayo. Pero hindi eh. Our testimony about God's power in our life. Paano ba kumilos ang Panginoon sa buhay natin? Konting ano lang po adjust lang ako ng konti, malapit na yun. Pero malapit na rin naman to. Kasi po ako hindi ako kapaniwala. Ang pako na to never mentioned sa akin before. Totoo lang. Pero dyan ako natira ng 20 years. Dito sa Paco. Dalaga pa ako na napunta dyan hanggang sa nakapag-asawa, hanggang sa namatay yung asawa ko, nandyan ako. At nakapag-asawang muli. Ayan. Dito pa rin yan sa Paco. Pero nung iniisip ko, simula't simula, grabe ang plano ng Panginoon. Bakit po? Kasi dito pala ako makakakilala sa Panginoon. Amen. Magmula sa Dubai,
papunta rito sa Paco, na hindi ko naman alam kung anong magiging buhay ko, ay talagang na-amaze ako sa ginawa ng Panginoon. Bakit po? Yung pwesto ko dyan, na naging akin, ay hindi ko naman talaga kamag-anak sa dugo yun. Tita ang tawag ko sa kanya, pero never ko siyang nagkaroon kami ng relasyon. At yung pagsasama namin ng tita na yon, hindi talaga siya yung kakilala ko. Yung pamangkin niya, kasi naging supervisor ako sa Candy Master. Isa doon sa naging niya ay yung pamangkin, isa sa naging kaibigan ko, pamangkin ng may-ari ng pwesto dyan, na sa Kainta pa nakatira. Sila ay mga mga, kumbaga yung mga pioneer sa Paco. Kasi pa yan, simula nung ginawa pa ng Paco yan, doon na sila talaga, nandiyan na sila. Kung alam niyo po yung bibingkahan dati, na nagtitinda ng kakanin na may libreng tsaa, ayun po yun. Yun po yun, si Nana Tuti. So galing pa ng Kainta yung kanilang dinadayo po talaga. Ayan siya, taga Paco kasi siya. Kaya yun, kung alam niya yun, yun. Nasa may gawi pa. At yung katabi niya si Baluyot, yung mga, halo-halo, di ba? So tingnan nyo nung naging kaibigan ko yung pamangkin niya, dinala ako sa Kainta. Instead na maging close kami nung kaibigan ko na yun, naging close kami ng tiyahin niya. Hindi ko alam kung anong nakita niya sa akin na nakailang beses lang ako punta doon. Pagpunta ko doon sumunod, in-over na yung pwesto sa Paco. Kasi naikwento ko sa kanya, babalik ako ng Dubai. Naghihintay lang ako kasi meron akong duration time dahil meron akong record na may sakit ako doon eh. Pero actually wala naman eh. Plano din ng Lord yun na pabalikin talaga ako ng Pilipinas. Bakit po? Makakapag-asawa po akong Muslim. Anak pa ng amo ko. So corner na ako eh. Pero ako hindi ko alam kung paano ako nag-iisip ako Pero ang Panginoon ang gumawa ng paraan. Pinabalik ako ng Pilipinas. Ang sakit ko Hepa B, pagdating dito ng Pilipinas, ang dami kong doktor na pinuntahan, puro negative. Diba po? And then, nung naging close na kami, in-over niya sa akin yung pwesto niya sa Paco. Meron akong 5 numero doon sa Paco. Buksan mo yon. Kasi ginawang asosasyon yun nung mga tindera doon. Ginawa nila, hiniram nila sa akin yon, etong katunayan, kompletong papeles. Hiniram nila yon, hindi nila ibinalik sa akin, kaya diniklear yun na abandon. At dahil sa kompletong papeles po yun, nakuha ko po yung pwesto. Nagtinda po ako doon, at doon na rin ako nakapag-asawa, dyan na rin. At umabot nga po ng 20 years doon. Pero hindi na sayang yung ganong kahabang panahon. Bakit po? Dito pala ako sa Paco makakakilala sa Panginoon through House of Prayer, sila Pastor Alex. Kasi yung tinitirahan ko po dyan sa Del Pilar, nag-share po sila ng doon, Word of God, na kung saan di ko po sila iniintindi. Sarado pa po yung Pero, kumbaga, meron ng conviction sa akin ng Lord. Simula't simula pa na hindi ako talaga doon sa kung saan yung ginisnan kong pananampalataya. Lagi akong may question, may doubt, na hindi ko talaga masagot. Pero purihin ng Panginoon dahil siya na rin ang gumawa ng paraan. Tingnan niyo yung kapangyarihan ng Panginoon. Yung kaparaanan ng Panginoon na even though ganun katagal, diba si Abraham naghintay ng ilang taon bago siya natupad yung pangako sa kanya ng Panginoon. Kaya habang iniisip-isip ko po yun, lubha akong nagpasalamat sa Panginoon. Bakit po? Kasi dahil doon sa ginawa ng Panginoon sa akin. Kaya po naniniwala ako na ang pamilya ko, gagawa rin siya ng paraan. Ang pamilya natin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, gagawa pa rin ng paraan para makakilala siya sa Kanya. At gawin siya, tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas. Amen. Kaya po nung una, iyak pa ako ng iyak sa Lord. Pero kampante na po ako ngayon dahil sa pangako niya. At alam ko po, na Lord, kung anong ginawa mo sa akin, alam kong gagawin mo rin sa pamilya ko yun. Kaya nagpapatuloy po kami. At yung po yung balik pasasalamat namin sa Panginoon dahil sa ginawa ng Panginoon sa akin. Even though masakit yung nangyari sa akin po dito, dahil nawala po yung buong pamilya ko nung una, nawala po yun, hindi po madali yun. Kasabay nun, nag-collapse po yung aking business. Nagkaroon pa po ako ng utang. Stage 4 brain cancer, Manila doctor pa, asam ka pa. Diba? So, di ko rin po alam kung paano ako
ano lang pinansin doon dahil grabe ang ano doon. Pero yun nga, yung kilos ng Panginoon sa buhay natin, sapat na para ipagpasalamat natin sa Panginoon. Sapat na yung mga suffering natin upang magkaroon tayo ng testimony. Tandaan po natin to, dahil kapag wala po tayong testimony, wala po hindi natin nararanasan ng Panginoon sa buhay natin. Dapat po tayo magtaka. Kaya yun, yung pasasalamat nyo, napakalaking bagay yan. Linggo-linggo, araw-araw, merong nangyayari at merong revelation sa atin. Ayan. Malapit na tayo sa last. All this is for your benefit so that the grace that is reaching more and more people may cause thanksgiving to overflow to the glory of God. Therefore, we do not lose heart. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Diba? Sa pamamagitan ng buhay natin, no? May magpapasalamat at may magpapasalamat dyan. Huwag mo nang hintayin na pasalamatan ka personally. Dahil sometimes, mahihiya yan. Pero tandaan mo na lang na kapag yun, nagawa mo yung tungkulin mo sa Panginoon, may mananalangin at mananalangin sa iyo at may magpapasalamat sa Diyos dahil sa buhay mo. Ayaw mo pa. Hindi mo alam kaya ka pinagpapala dahil may nalalangin sa iyo. Hindi mo alam dahil bakit nangyayari sa akin mga bagay na to. Dahil merong, hindi mo alam nakagawa ka pala ng kabutihan sa kapwa mo. Yung testimony mo, naging ano na, ay, may pag-asa pa pala. Kasi si kapatid, ganun na nangyayari sa kanya, pero nagkaroon siya ng pag-asa. May pag-asa pa pala. Nakapagbigay sa kanya ng inspirasyon yung testimony niyo. Nakapagpasalamat siya sa Panginoon. Sabi nga dito, therefore we do not lose heart. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Sapagkat ang Diyos natin, ang ating hinihintay na tunay na pag-asa. While we wait for the blessed hope, be stand firm in our faith. Praise the Lord, sabi nga dito sa Psalm 68:19-20, praise the Lord who carries our burdens. Day after day is the God who saves us. Our God is a God who saves. He is the Lord, our Lord, who rescues us from death. Sa palagay niyo po ba, kapag tayo ay umiiyak, nahihirapan, hindi ba na lulungkot ang Panginoon? Kasama po natin siyang umiiyak. Kasama po natin siyang nalulungkot. Tingnan niyo po yung aral sa prodigal son. Araw-araw po naghihintay yung ama, representing sa ating Father in Heaven. Araw-araw niya po tayo hihintay pag tayo po ay nakakalingat. At siya rin po ang gumagawa ng paraan para tayo po ay manumbalik sa Kanya. Lapit lang, repent lang. Verse 17-18, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweigh them all. So we fix our eyes not on what is seen, but what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Ayun po yung lagi nating tingnan. Yung ating eternal, ano ba yung ating yung, di ba yung hindi natin nakikita na kung saan nasasabik tayo. Halimbawa may nag-imbita sa'yo, uy, punta ka dun sa namin, Grand Ball. Napakaganda ng na yun, napakaganda ng party na yun, napakaganda ng lugar na yun. Siyempre ikaw, di ba, nasasabik ka dahil hindi mo pa nakikita yung lugar na yun, pero naririnig mo na merong magandang mangyayari doon. Di ba? So, ganun tayo kasabik dapat doon sa eternal glory na pinangako sa atin ng Panginoon. Hindi po yan lingid sa ating lahat dahil nakasulat po yan sa kanyang banal na aklat. Suffering is only temporary, so find hope in focusing on the eternal glory. Lahat ng naririto sa ibabaw ng mundo, kasama na po dyan ang karamdaman natin, kasama na po dyan yung sitwasyon natin, kasama na po dyan yung hirap ng buhay natin, lahat po ay temporary lang. Kaya mabuhay po tayo na may pag-asa and focus to the eternal glory. Ayun po, ayun. The invisible word is the only real word. You may be down, but you're not out. Maaari, minsan sabi ko nga kanina, pag nasaktan ka, iyak ka lang.
Diba? Maaari, nadadaw tayo minsan, pero hindi tayo dapat ma-out doon. Ano ibig sabihin nun? Huwag tayong mawala sa focus sa Panginoon. Amen. Nasaktan tayo, umiyak tayo. Pero huwag tayong magtagal doon. Bakit po? Gagatungan ka na ng kaaway. Marami na siyang isusulsul sa'yo. Kung may kagalit ka, makipagbati ka. Kung meron kang nagawa ng hindi maganda, makipag-usap ka. Diba? Huwag mo na patagalin yan. Bakit? Mag-i-interfere ang kaaway dyan. Di po ba? So, gawin natin yan. So, bilang conclusion po natin, whatever God's plan is for us, He will help us through it if we follow Him and put our trust in Him. Magtiwala po tayo sa Kanya, sa kaparaanan niya. Bakit ko po itintestimony sa inyo yung bago ko napunta rito? Kasi nga po, yung plano ng Panginoon, may plano po ang Panginoon sa atin. Gaano man niyang katagal, maaring matagal, maaring madali, maaring ngayon na, maaring bukas. Pero do not lose hope. And do not lose your heart. If we do that, our lives will take on a sense of purpose and perspective like never before. We will conclude today's lesson with the following scripture. Sabi dito, di ba? Ito yung ano ni Paul talaga di ba? Napakatindi ng ano niya rito. Sabi niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 7 to 8, I have fought the good fight. I have finished the course. I have kept the faith. In the future, there is laid up for the crown of righteousness. Biruin mo, may crown pala tayo. Ayaw mo ba? Puputungan pa tayo ng korona ng Panginoon ng righteousness. Amen. Which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have loved His appearing. Hindi lang sa Kanya, kundi sa lahat. Amen. Diba? Sa lahat ng Kanya sumusunod sa Kanya at nananampalataya sa Kanya. Gawin po natin, habang tayo po ay naghihintay sa Kanyang pagdating, gawin po natin mapaluguran ang Panginoon. Gawin po natin sa ating mumunting bagay, maliit na bagay man yan o malaki, papurihan po natin ang Panginoon. Amen. Sabi nga, di ba, kahit kumain tayo, uminom, papurihan natin ang Panginoon. Lord, paano ba kita mag-glorify ngayong araw na ito? Paano ba ang gagawin ko para mag-glorify kita sa aking munting kakayanan? Paano ba kita mapapasalamatan? Wala akong anumang material, pero paano ba kita mapapasalamatan? Glorify the Lord habang tayo po ay naghihintay sa Kanyang pagdating. Upang abutan niya tayo na nagpupuri tayo sa Kanya. Upang sa pagdating niya sa isang iglap, mababago po ang lahat. In the midst of our suffering, Paul found encouragement through keeping an eternal focus. Kung bakit na kahit na gulay-gulay na siya, hilahod na siya, hindi siya kumakain, hindi siya natutulog. Tingnan niyo po yung buhay ni Paul kung gaano ka-inspire. Biruin mo, nakabilanggo siya, nakagawa pa po siya ng maraming sulat. Diba po? Nagawa niya pong encourage ang kanyang mga mananampalataya, kamanggagawa. At nakapag-ano pa siya, nakapag-disciple pa siya. Diba? So tayo, malaya tayo. Tandaan po natin, ang bansa natin ay malaya. Hindi po tayo katulad dun sa mahirap para ang, di ba, bawal na nga sa street, hinubulong, hinuhuli, mag-share ka lang ng Word of God. Samantalahin po natin ito dahil itong bansa natin, malaya tayo makapag-disciple, makapag-share. Di ba po? So gawin po natin ito na kahit nakatanggihan tayo, okay lang yun. Basta nakapagbigay po tayo sa kanila. But pray for them. Kung tayo po ay lalabas, kung tayo po ay mag-share, yung taong may target po tayo na tao na share natin, pray for it. Pray for them. Para po baguhin ng Lord yung kanyang puso, di ba? So gawin po natin ito habang tayo po ay naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Whatever he encountered in his life on this earth was only temporary. Temporary lang po ang lahat ng yun. And he know that the things in this life could never compare to the way of glory that he had through Jesus for all eternity. Nothing has changed. Whatever you encounter in your life is only temporary. And in the midst of suffering, keeping a focus on what is eternal is critical to having hope during suffering in this life.
We can conquer anything while we wait for the blessed hope. Through the resurrection of Jesus, we have life and everlasting life. So yun yung assurance natin. Ang resurrection ng Panginoon, yun ang assurance natin na sa huling araw, bubuhay din po tayo. Do not lose heart. Spend time praying one another. Pinaka-importante po yun. Ipanalangin natin ang bawat isa. Ipanalangin natin ang ating bansa. Pray for those who need to hear the word of the Lord and focus on eternal life. Pray for it, mga kapatid. Pray everything, lahat ng nangyayari sa ating bansa ngayon. Huwag nating alalahanin yan. Ang taas naman ng presyo, magrereklamo tayo. Huwag natin. Alam ng Lord yan. But pray for it kung paano natin yon mapapagtagumpayan. Lord, wala na ako ngayon eh. Wala akong trabaho. Paano ko matatagumpayan? Yung pagkamahal-mahal na presyong ito. Diba po? So yun, yung ating dapat gawin. To God be all the glory and praise. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. So, tandaan po natin, we can conquer anything. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayo para sa ating huling panalangin. Para pasalamat sa Panginoon. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, dakila ka o Diyos, purihin ka, dapat ka nga pong kapuri-puri. Salamat po o Diyos sa iyong mensahe na ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa binigay mo sa aming inspirasyon sa pamamagitan ni Paul na kahit na nga po kami ay dumadaan sa mga kabigatian, mga pagsubok, mga sufferings, pain, Lord, but you are our God who strengthen us, who comfort us, Lord, who give us peace, O God, sa lahat ng aming mga pinagdadaanan. Salamat po, O Diyos, sa mensaheng ito, na sa pamamagitan nito, magkakaroon kami ng katatagan. Ang bawat isa, Panginoon, dalangin ko kung ano man ang kanilang pinagdadaanan, ano man ang kanilang hinaing sa buhay, ano man ang kanilang kakulangan. Panginoon, Ikaw pong nakakaalam nito, Panginoon, sa bawat isang naririto, Panginoon. Kaya sa iyong mga kamay, sinusuko ko po ang kanilang mga alalahanin sa buhay, mga karamdaman, mga kakulangan sa salapi, mga sa kanilang pamumuhay, at sa lahat ng kanilang mga gawain sa araw-araw. Ikaw ang mapupurihan. O Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, O Diyos. Maghari ka, O Diyos, magpakailanman at sa puso ng bawat Pilipino, O Diyos. Salamat po sa hapong ito na kami ay nakapagpuri sa iyo sa pamamagitan ng gawain ito. Magpatuloy ang iyong salita sa anumang sulok ng aming bansang ito at sa mga nakarinig ng salita sa araw na ito. Hindi ito matigil lamang sa apat na sulok ng lugar na ito, kundi ito ay ipagsabi at ipamalita sa ibang tao upang makapagpasalamat sila sa iyo at magpuri sila sa iyo sa pamamagitan ng buhay ng bawat isa. Salamat po, O Lord. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga nakiisa sa pagdiriwang na ito upang mapapurihan ka, patuloy mo silang pagpalain. Lalo na po, Panginoon, ang mga OFW na ito. Gamitin niyo po sila sa ibang bansa, Panginoon. At ikaw po ang manguna sa kanila, Panginoon. Maging missionary sila doon sa bansang kanilang hindi kinabibilangan, Panginoon, at malayo sa kanilang pamilya. Maghatid nawa sila ng buhay na testimony sa bawat kasama nila, maging sa kanilang amo, at patuloy silang ilayo sa kapahamakan. Maraming pong salamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen.